Hindi raw naangkop na magdeklara ng National State of Calamity, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng tagtuyot dahil sa El Nino phenomenon. Talakayin natin yan kasama si Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama. Magandang umaga at welcome ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie, at sa inyong mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo, ASEC. Ano ho ba yung mga dahilan kaya ng Pangulo para masabi niyang hindi daw angkop na magdeklara ng National State of Calamity? Opo, Connie, parehas din naman kasi yung basihan ng pagdedeklara ng state of calamity sa mga LGU, pati sa buong bansa. So dapat pumasok yung certain criteria. Kabilang dyan yung 15% ng population yung apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may vital infrastructure gaya ng mga tulay o yung mga roads na apektado. Tapos dun sa natural calamities gaya ng bagyo o earthquake, syempre meron dyang magka-factor in yung casualties or fatalities. So sa ngayon, hindi pa naman kailangan yung buong bansa ang i-declare under state of national calamity. Although meron ng 21 na bayan sa ngayon yung nag-declare ng state of calamity. Anong sektor po yung mas tinututukan ngayon ng gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino? At ano na pong tulong yung naibigay natin? Opo, gaya po ng nabanggit ng Pangulo, depende po sa sitwasyon ng probinsya. So, ang bulk po ng tulong na ibinibigay ay sa sektor ng agrikultura. Kaya doon po pumapasok yung tulong. Pero syempre, binabantayan din po natin yung tubig at saka yung kalusugan po ng ating mga kababayan. In terms of tulong sa agrikultura, nasa 1.1 billion na po ang naipamahagi na tulong in terms of farm inputs, in terms of assistance to the farmers at pati rin po sa kanilang mga pamilya. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Con. Si Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.